ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pakipag-isa ng Banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahangop sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ng taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno, ang mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan, ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan doon. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ang kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Shaphan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din.
Huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingid, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inusig sa gawing puspos ng bait, may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magsiupo ang may upuan, ang wala, wag. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, ating narinig ang kwento ng pagkamatay ni Juan Bautista, ang patron ng Quiapo. Sabihin po natin na nabalitaan ni Herodes ang mga ginagawa ni Jesus.
Kaya nasambit niya, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya nakakagawa ng mga himala. Ibig sabihin, si Herodes, sa kanyang ginawa, nandun pa rin sa kanyang konsensya na mabuting tao ang kanyang ipinapatay, si Juan Bautista. Kaya naman nung marinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, na ikumpara niya ang Panginoong Jesus kay Juan Bautista. Mga kapatid, sinasabi na ang pinakamahirap na kalaban ng tao natin ay ang ating konsensya. Amen? Amen. Yun po. Kasi ang konsensya natin nagsasabi kung tama o mali ang ating ginawa. Kaya nga po sa dokumento ng Vatican II, Lumen Gentium, Article 16, ito po yung Dogmatic Constitution on the Church. Sinasabi doon, deep within his conscience, man discovers a law which he has not laid upon himself, its voice ever calling him to do what is good and to avoid what is evil. Nagsasabi ang conscience natin, piliin ang mabuti at gawin ito at iwasan kung ano ang masama. Pero kapag binaliktad, nagsinungaling isang tao, nagkaroon siya ng konsensya na manhid, ay, nakakatakot na po yun. Nakakatakot na po. Wala na sa kanya ang katotohanan. Baka pati sa bandang huli, mahirapan siyang makatulog ng mahimbing. Ang konsensya ng tao ang siyang ating gabay dahil dito ipinagkulob ito ng Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay katotohanan na nagbibigay sa atin lagi ng paggabay. Si Herodes, alam niyang mabuting tao si Juan Bautista. Pero dahil sa kanyang pagmamataas, kayabangan, yung anak ni Herodias, si Herodias, narinig natin, asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Si Juan, laging sinasabi niya kay Herodes, hindi tama na yung pakisamahan o gawing asawa ang asawa ng yung kapatid. Pero alam ni kumbaga ni Herodes, tama yung sinabi ni Juan Bautista, pero ayaw niyang sundin. At sa isang ebanghelyo, ayon kay San Marcos yata yun na, si Herodias ang may gustong ipapatay si Juan. Pero si Herodes ayaw niya kasi naniniwala siya na si Juan Bautista ay mabuting tao. At tama ang sinasabi. Pero noong sumayaw ang anak ni Herodias, nasiyahan ito kasama ang kanyang mga panauhin, kaya isinumpa niya, pumiling ka kahit ano, kahit kalahati ng aking kayamanan ay pagkakaloob ko sa iyo. Ang hiniling ng dalaga sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, si Herodes, pero dahil sa mali na pagsumpa at sa pagmamataas niya, kayabangan, pinatunayan niya na lang yung kanyang salita. Pinapugutan ni Herodes si Juan sa loob ng kulungan, inilagay sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Isipin po natin, handaan, birthday, tapos merong ulo ng tao na dadalhin sa isang plato. Hindi ba ito'y pagsasaya kaya ito ng buhay o pagsasaya ng kamatayan? Mga kapatid, opo. Pero ang katotohanan, hindi po ito mababali kahit ng kamatayan. Sa ating unang pagbasa, si Propeta Jeremias
ay nagsabi sa mga Israelita na kapag ang mga Israelita ay hindi sumunod kay Yahweh, ang lugar na yun ay paparusahan ng Panginoon. Ano ang sinabi ng mga religious leaders kay Jeremias? Dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Pero si Jeremias, malakas po ang loob. Alam niya na ang kanyang pahayag ay hindi galing sa kanya, kundi galing kay Yahweh. Sinambit niya lang, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan, na kahit patayin siya, handa siya. Bakit? Kasi pipiliin niya na maglingkod kay Yahweh kaysa baliin niya ang katotohanan at ibigay sa kanya ang kaligtasan ng simpleng hari. Na naisin pa ni Jeremias na siya'y mamatay na nagsasabi ng katotohanan. At alam ng mga pinuno o ng prinsipe, prinsesa, na si Jeremias ay nagsasabi ng totoo, kaya ang sabi dito, nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Naligtas si Jeremias. Mga kapatid, kunting pagninilay. Lahat po tayo aalis dito sa mundo. Amen? Wala pong bata, walang matanda, lahat po, kahit anong oras. Pero kung tayo'y yayao, aalis sa mundong ito, mararanasan natin ang kamatayan, dapat ba tayong matakot na ipahayag kung ano ang totoo? Ang patron ng Quiapo, si Juan Bautista, ang kanyang buhay, inilaan niya sa paglilingkod sa katotohanan. Kaya naman, isa siyang modelo sa ating buhay Kristiyano. Si Jeremias, kumbaga, handa siya. Pero para sa atin kaya, kung ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din, ipinahayag niya ang katotohanan na ang mabuting balita ay ipapahayag sa mga dukha, sa mga nawawalang tupa ng Israel, naranasan niya ang kamatayan. Pero ang mabuting balita ay nagsasabi, ang kamatayan ay ginapi o tinalo ng ating Panginoong Jesucristo. Nagwagi siya laban sa kasamaan, laban sa kamatayan, at anumang kasalanan na meron dito sa mundo. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay siya. Ngayon po, ang tanong, magtitiwala ba tayo sa Poong Nazareno kung tayo'y gagamitin niya? Dapat lamang na pagtiwalaan siya. Kasi hindi tayo pwedeng maging deboto ng Poong Nazareno tapos nandun yung pagdududa sa kanya. Hindi pwedeng magdebosyon sa Poong Nazareno, pero umaasa pa rin tayo sa mga anting-anting o sa mga, kumbaga, kung ano-anong mga pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon para tayo kanyang protektahan. Sapat ang katotohanan ng Panginoon upang tayo ay kanyang mapalaya. Sapat ang kapangyarihan ng Panginoon upang ibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, opo, lahat po tayo yayao dito sa mundo. Pero kung tayo'y magiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon,
aalis tayo dito sa mundo na payapa, punong-puno ng saya, punong-puno ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, Sabado, o binisita tayo ng mahal na ina ng Soledad ng Portabaga, nagsasabi ang ating mahal na ina, ganun din. Simpleng babae, pero alam niya na ang Panginoong Diyos ay dapat pagkatiwalaan ng lahat ng ating mga plano. Hindi man nauunawaan ng mahal na ina ang mga pangyayari, pero sa bandang huli, kanyang nasambit, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin naintindihan, pero pwede nating ibigay ito sa paanan ng ating mahal na ina, sa paanan ng ating Poong Nazareno, at umasa tayo na kanyang babasbasan, pagpapalain ang lahat ng ating mga pag-aalay sa kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan ng buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa papagpanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos.
Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, naging tinapay at alak para sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linulwalhati ka namin.